Okay. Sabi itong Habang balita to. nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sharif Okay. Agwak, Maguindanao del Sur kaninang umaga, may bumabang dalawang armadong lalaki at pinaputok ng isa ang Oh, animoy shit. rocket-propelled grenade. RPG! Grabe! Pinuntirya pala nila ang Oh, convoy ni Sharif Agwak Eto, Mayor andito sila eh. Dato Ahmad Mitra ang patuan Eto, hello senior. pa sila dun. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Boom! Nakaabante shit. pa ang SUV Grabe at tong balita nagkaputok. na to. This is amazing. It's of course it's bad na may nangyayaring ganito na hindi maganda sa society, but at the same time, saan ka makakakita sa Pilipinas na gumamit ng RPG para at all outside the war. So grabe to. Tapos makita mo tong SUV nila. Ano kung di mo sinabing tinira ng RPG, parang di mo di mo direct hit naman siya, bam. 'Di ba? Pero eto, hindi nabasag yung mga salamin. Obviously, this is an armored vehicle. Parang hindi nga halata na na RPG siya, 'di ba? Parang nabakbak lang siya na ganyan, no? Tapos yung yung handle, 'di ba? Parang reinforced din. Mukhang armored pati yung handle niya. Pero yung tires niya nadali. Ayan, no? Flat yung tires. Sa kaya siya tinamaan banda. Mukhang tinamaan talaga sa sa gilid. Mukhang direct hit talaga, 'di ba? Hindi naman siya parang daplis lang eh. Teka. Dito makikita natin. Dito humarang ka naman, hayop ka. Yan mukhang dito talaga mukhang sapul na sapul talaga Asintado talaga tong si Pards Ayan mukhang dito talaga tumama. So this should have obliterated a regular SUV, parang Land Cruiser ata to if I'm not mistaken. 'Di ba? So kung saan man siya nagpagawa, pwedeng gamitin na pang na advertisement itong nangyari na to. Pero matindi, tumakas yung mga suspect, tapos inabutan din sila, 'di ba? Papakita dito pa inabutan din sila patay din sila, 'di ba? Hindi sila nakatakas. Anyway, so this involves a mayor, itong si basta ampatuan siya. Sharif Agwak Municipality. So another ampatuan is on the news. And mukhang based sa mukha niya, parang kamag-anak niya yung mga infamous na ampatuan doon sa Maguindanao massacre, 'di ba? And this also happened in Maguindanao. Kaya 'di ba, parang as somebody who dito sa Luzon na I've never been there, 'di ba? Parang parang wow, anong nangyayari dyan? Bakit may RPG? 'Di ba? Bakit kayo naglilibing ng isang buong convoy? 'Di ba? Di ko alam kung anong klaseng politika meron dito sa lugar na to. But etong mga ganitong mga balita na nanggagaling doon, parang you can't help but imagine how crazy na lang the politics is over there. But of course, di pa nila alam kung okay, so as of now wala pang suspect, wala pang mastermind na itinuturo yung mga police, wala pang nasasabi. Pati yung mga ampatuan, I don't know kung meron na silang mga nabanggit by the time this video gets published. But this is like real life GTA na nangyari dito sa Pilipinas. Parang sa pelikula mo lang talaga mapapanood to, tapos biglang biglang nangyari. Pero makikita mo rin na peke yung sa mga pelikula 'di ba? Kasi dito parang supposedly dapat sasabog na magiging fireball to 'di ba? Although mayroon din namang maliit na fireball, pero sa pelikula kasi
Talagang ano talagang napakalaking fireball niyan sa RPG. But again, itong pagkakagawa dito sa armored vehicle nila is quite impressive. Siguro tingin ko kung kasi million-million ng mga 10 million ang gagastusin mo siguro. Depende kung paano mo papagawa. Yung mga armored vehicles na yan, pero siguro may mas mahal pa, hindi ko alam. May mga levels kasi ng ng bulletproof eh. Eto, I would think this would be, if not the maximum level, kasi RPG yung yung it can protect you to an RPG attack, 'di ba? So this is kung magkano man ang binayad niya para dito, sulit na 'yon. And considering na ampatuan tong mga to, you can't blame us, but yung mga kwento tungkol sa corruption involving ampatuans are quite just as marvelous, 'di ba? And madami pa silang mga sinasabi tungkol diyan. They're basically the kings of Maguindanao. Ganun ang impression na para sa akin, at least, nitong mga ampatuan dito sa Maguindanao. And ano lang to, manilang sa kanya tong SUV na to. Sulit na sulit ang binayad niya dyan. And to think na wala siyang he came out of it unscathed, that's really something else. Meron akong naalala, parang ginagawa nila ng ng bulletproofing armored vehicle dati na sa Mythbusters. Parang they failed eh. Parang kung ano-ano pang pinagagawa nila para malabanan yung RPG attack. That was late 2000s. Pero ngayon, kaya na nila, 'di ba? So the car is mostly intact. Baka nga maayos pa 'to eh. Kung 'di ba? Hindi ko alam. I don't know how much damage it cost the car, but sa unang tingin mukhang maayos pa. 'Di ba? Yung interior parang hindi nga na nasira yung interior eh. 'Di ba? Hindi nasira, hindi nabasag yung salamin. It's impressive. So abangan natin kung ano magiging balita dito sa nangyari na to. Kung may mga magiging kasunod pa. Okay, for now, yun lang muna.